Like po nung nakaraang buwan, nung nakaraan pa, sa ganyang edad po ay natimbang na ng 2 kilo mahigit. Samantala ngayon po mga ka-farmers, is natimbang po ng 1.5, 1.8. Siguro sa panahon ngayon, ayan, hello po mga farmers, welcome po sa ating channel, Tantan Farm TV. Kumusta po kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang kapamakan. For today's video mga ka-farmers is pasisilip ko po sa inyo itong aking mga alagang chicken broiler o 45 days. Ngayon po ay nasa 29 days na po sila. At mga ka-farmers, para po akong nababagalan sa paglaki ng ating mga alagang manok. Unlike po nung nakaraang buwan, nung nakaraan pa, sa ganyang edad po ay natimbang na ng 2 kilo mahigit. Samantala ngayon po mga ka-farmers, is natimbang po ng 1.5, 1.8. Siguro sa panahon ngayon o sa uri na rin ng sisiw. Dahil nung dumating naman po itong mga sisiw na to, maganda naman po yung kanyang parang class A naman po, pero pagdating po ng 15 days nila ay bumagal po yung kanilang paglaki. Yan, ito po yung nagiging problema namin ngayon dito sa aming lugar. Kahit dun po sa iba nag-aalaga ng mga 45 days, is ganyan din po yung complaint nila. Mabagal daw po yung paglaki ng mga manok. Kaya ito mga ka-farmers, siguro paabutin ko ng mga 35 days bago ito ma-harvest. Ayan. Meron din naman mga ka-farmers na mapipili na pailan-ilan na nagda2 kilo. Pero bihira po. Ayan. Mas marami pa rin po yung mga nasa 1.5 ganyan. Dapat po kasi yung ganyong edad, nasa 29 days, dapat po nasa 2 kilo. Merong natimbang na 2 kilo o 1.8. Yan. Kaya yun po ang magiging problema ng isang magmamanok kapag ganyang kabagal lang ay siyempre gumagastos tayo sa pagkain nila, vitamins. Ito naman po, hindi ko na po nilalagyan ng mga vitamins, tubig na lang po ito. Pagdating po ng 26 days nila is nagtubig na po ako. Ayan. At ang vitamins ko po mga ka-farmers na ginagamit dito ay Vitamin Pro. Yun lang po yung aking ginagamit simula po ako ay nag-alaga ng mga 45 days. Ayan, at hopefully sana may tubuin pa tayo dito sa ating mga manok na to. Ayan. Yan yung problema ngayon na namin na magmamanok dito. May mga nakausap din po ako na katulad ko na nag-aalaga. Sabi nila ganun din daw sa kanila. Mahina nga daw po yung paglaki ng manok. Hindi ko lang po alam sa ibang lugar, sa bandang Batangas, sa bandang Bicol, kung ano sa kanila, kung okay. Dito kasi sa part namin, dito sa Mindoro, talagang mahina ang paglaki. Yan. At inaalam pa po namin kung ano pong dahilan, o sa pabago-bagong panahon dito, or sa klase ng manok. Sa pag-aalaga naman po, alagang-alaga naman po itong mga manok natin. Hindi po nawawala ng patukwa at painom. Importante po dito yung painom tubig, kasi yan po, hingalin po sila. Tapos nitong nagdaang araw, sunod-sunod po kasi yung ulan, halos walang tigil. Kaya pag ganun po ang nangyayari mga ka-farmers, ay nilalagyan ko naman ng ilaw. Binubuhay ko po itong mga ilaw na itong mga dilaw na ilaw. Tigo 100 watts po to bawat ilaw, para meron pong kaunting init na mano sila. Yan. Ayan, sana pag na-harvest to ay okay pa. May tuboy pa tayo mga ka-farmers.
ayan, na-share ko lang po sa inyong mga ka-farmers. At salamat po sa inyong panonood. And happy farming. Ayan, at sa lahat po ng aking mga subscriber. Ayan, sa lahat po ng aking mga viewers, shoutout po sa inyo. Ingat po tayong lagi. Sa mga magsusubscribe pa po at napadaan po sa aking channel, please subscribe po my YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong panonood at God bless to all. Bye-bye!